Sige, palakpakan po natin ang music team natin. Thank you for leading us to worship. And Happy New Year! Pwede bang batiin mo yung katuwang mo, Happy New Year? Happy ako at nandito ka ngayon. Sabi mo ulit, pakisabi nga sa katuwang mo, happy ako, nandito ka ngayon. Yan. Hello, test mic. Hello, test mic. Hello, test mic. Yan. Happy New Year. Happy New Year, test and mic. Yes, yan. So, we are in a break series po ng taon natin. So, pamamagatan natin ang topic natin, Limitless God. Sabi mo, Limitless God. Yan. Kasi po, 3 araw na lang po ang nakalipas. Ang 3 araw na lang po ang lilipas. At magkakameron na po tayo ng bagong taon, year 2026. Tanong, ano ang ine-expect mo ngayong taong 2026? Pakisabi nga sa katabi mo kung may ine-expect ka. What are you expecting this year, 2026? Siyempre, kung may ine-expect tayo, meron tayong dapat gawing pagbabago. Tama ba? Kung gusto mo na magkameron ng financial breakthrough or financial goal, may mga bagay tayo na i-adjust. Or gusto natin, kung ine-expect natin na yung financial goal natin ay mabago, we going to save money, tama? Or maaari yung gusto mo mabago, makabayad ka na ng utang. Or hindi lang magbayad ng utang but mag-uwi ka rin ng investment. Some health and fitness. Gusto mo na 'tong taon na ito mabago yung health and fitness na meron tayo. Sino dito ngayon po ay ang dami ng paskuhang inatinan niyo na hindi na kayang bilangin sa inyong 10 mga daliri? Ayan, paskuhan dito, paskuhan doon. Nung isang araw nga po may pupuntahan din ako na na parang paskuhan, kumain muna ako ng ano, ng Quaker Oats kasi parang lumalaki na lumalaki yung tiyan ko, pare ang kain walang walang labas. So, I don't know, maybe darating na naman ang bagong taon, marami naman magpi-picture sa gym, first day. Ang hinihintay ko lang lagi pagka may nag-picture ng first day, nasaan yung second day? Yung iba naman, personal growth. Maaari gusto mag-learn ng bagong skills, mag-journal, or mag-practice ng gratitude. Yung iba naman, career. Ma-improve ang skills, mag-connect to work, or mag-set ng career goals. Today we will have one passage or one verse which is in Ephesians 3 verse 20. This is a powerful conclusion to one of Apostle most profound prayer. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at atin mong basahin ang salita ng Diyos. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. In Tagalog version, puri natin ng Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa magitan ng kapangyarihan niyang kumilos sa atin. Sabi mo manalangin, Panginoon, tanggalin mo po ang lahat ng mga takot, pangamba, or even Lord, ito'y nagdudulot sa amin ng hindi paniniwala na kami ay mag-focus kung sino ka na aming Diyos, kapangyarihan sa lahat at sa iyong pangako. Patuloy mo kaming palakasin na magtiwala at puspusan ng pananampalataya na tunay
na ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible para ito'y maging posible. We help, Lord, as we hear your word, we will be dependent only to you, not on our abilities, status, but we are believing in you. That you, God the Holy Spirit who's living in us, will teach, guide us, and even the time that we need to be rebuked, rebuke us. We want to be dependent unto you alone. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Ito pong background po nito, ito po ay prayer ni Paul. At nung una po, ang pinanalangin niya, maintindihan, maunawaan ng mga mananampalataya kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. And ito po ay talking about yung pag-ibig niya na yun, na yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Na ganun kamahal ng Panginoong Diyos ang sangkatauhan. Na sabi nga daw, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagitan lang ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay yung gaano tayo kalaki. Kasi simula dito, paikot sa buong mundo, ang pag-ibig niya, then ang kasunod na sa iyo na. Ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos na parang binibigyan niya ng pagkakano na maunawaan nyo na ganon kamahal ng Panginoon. In the same time, inaano niya na because of the love of God, the Holy Spirit ay namumuhay sa atin. Then after po nun, ito na po yung sinabi niya. Na ang ating Diyos ay Diyos na hindi lamang sumasagot sa ating mga panalangin. Sabi niya dito, pinoproklama niya na God is capable of doing far beyond anything we can even imagine. Hindi lang siya sumasagot sa ating panalangin, pero siya po ay nagbibigay more than what we could imagine. Yung mga bagay na hindi natin maintindihan, maunawaan, or sometimes may mga bagay tayo na ito lang yung gusto natin, pero ang gusto ng Diyos ay hindi yan, gusto niya mas malawak. Di ba itong Paskuhan? Yung mga bata, pagka binigyan mo ng barya at saka papel, ano kukunin? Mas gusto yung barya, di ba? Pero kung ikaw yung magulang, hindi yan na, kunin mo yung asul. Di ba, pamimiliin na, anong gusto mo? Itong maraming barya o itong ganda? So parang ang point, ang Diyos natin, hindi lang para gusto ibigay sa atin kung ano lang yung kakaunti, but it is a far more abundantly. May emphasis. Tama ba yung word emphasize? O maalin doon. Pero ini-emphasize yung gusto ibigay sa atin ng Diyos is far more and abundantly. Na even hindi natin ma-imagine. Ito pong taong 2020, if you could some yeah. If you could go back, what's something that happened in year 2025? Ano yung mga bagay na sana hindi nangyari? Meron ka bang gano'n? Maybe sana hindi nangyari yung ganitong sitwasyon. Or sana nitong Pasko, hindi ako nagpaagaw ng pera kasi ngayong medianoche wala na akong panghanda. Parang gano'n. Every time you encounter limitation in any aspect of your life, challenges, it shows only your humanity. Every time na nakakatagpo tayo ng limitasyon or yung life challenges na meron po tayo, dun lang natin maunawaan na tayo ay tao.
Tama ba? Sino dito alam mo na we are limited, kulang tayo. Minsan limitado tayo sa pasensya. Pagka yung anak natin, "Anak, umalis ka muna dito konti na lang baka mapalo pa kita." I don't know. Maaari some of us kulang tayo sa parang hindi naman kulang sa pagkain, parang sobra-sobra. Kulang tayo sa control, pagkokontrol. Kahit bawal na, kakainin pa rin natin. Until the point that there's a consequences na pagka nandiyan na yung consequences, dun mo na malalaman na tayo ay limitado. Sabihin mo sa katabi mo, tao ka. Limitado, hindi ka lang limitado, you are not in control. Sino dito dumating na sa sitwasyon mo parang everything flows good, parang ang lahat ng nangyayari ay maganda. Then all of a sudden bigla na lang, boom! Nangangailangan ka ng tulong. But our God is limitless. If God has no limit, how can we experience God greatness and limitless work in our own lives today? Sino dito alam mo ang Diyos natin ay hindi limitado? Makapangyarihan ng Diyos natin. So ang tanong, kung alam natin ito, papaano daw po natin ito mararanasan? That in time of our limitless o in time of our limitation, yung pagiging limitless ng Panginoong Diyos ay magmo-move sa atin. Magwo-work within us. Papaano po yon? By His ability, His provision, and His power. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do far more abundant than all that we ask or think, according to the power at work within us. Sinasaad po dito, now to Him who is able. Sa Kanya daw po ay kaya daw po niya ang lahat. It means God limitless ability. Walang hanggang kakayahan ng Diyos. God's ability goes far beyond what is merely sufficient. His ability is truly infinite and without limit. Ang kakayahan ng Diyos ay higit pa sa sapat na. Tunay na walang hanggan at walang hangganan ang kanyang kakayahan. Sinadasaad po dito na ang kakayahan ng Diyos ay sobra-sobra. Kung i-describe ko po sa inyo yung limitless ng kanyang abilidad, ito daw po ay hindi kayang i-explain sa pamamagitan ng salita. Hindi daw po natin mauunawaan kung gaano katindi po yung abilidad na meron siya na ito po ay limitless. Parang ganito po, ang dami ko na pong sinasabi hanggang ngayon hindi niyo pa rin po maintindihan. Di ba parang, "Pastor ano mo sinasabi parang hindi ko maintindihan." Yung mga gano'n. Meron ka bang nakausap na gano'n? Pagka nagsalita kinakain yung salita. Parang gano'n daw po hindi mo daw maintindihan kung gaano daw po kalaki, hindi limitado yung kanyang abilidad. It's a vast, powerful, and beyond comprehension. Ito ay malawak, makapangyarihan at hindi kayang unawain. God's ability is greater than any situation. No challenge is too big for Him. Ang kanya daw pong abilidad ay mas malaki sa lahat ng sitwasyon na ating pinagdadaanan.
So name it. Ano yung problema mo na tingin mo na mas malaki sa ating Panginoon? Or minsan, andun na yung fear, andun na yung doubt because ang akala natin in our own understanding, hindi na maayos ang problemang ito. May mga bagay ba na gano'n tayo? Na minsan kahit alam natin na tayo po ay Kristiyano, hindi tayo umaasa sa limitless na abilidad ng Panginoong Diyos bagkus umaasa tayo sa ating own discartation. Mali, mali, Chester, mali, mali. Mapatawa lang ako na tsaka sumama na talaga sa vocabulary ko yung discartation. 'Di ba sarili natin diskarte minsan, pero sinasabi dito, if you are believer, understand it. Kahit hindi mo maintindihan, ang Diyos ay able. So name it, ano yung mga bagay na tingin mo na imposible na maaari nilimutan mo na dahil nga ito ay imposible. God's way is not equal in our ways. May mga paraan ang Diyos na hindi natin paraan. Sa mo ba nandito ka ngayon? 'Di ba dati lang naman, you enjoy having fun in the world. Woo! And suddenly, pak! Dumating ang lahat ng mga problema, wala ka ng makapitan. Andito ka ngayon, Lord, wala akong makapitan, kailangan kita. Pero nung nandun ka sa sitwasyong iyon, lagi yung sinasabi, Lord, sana kami na lang uli. Ow! Ba parang wala na talaga, hindi na matured na yung aking kaibigan, ayaw na, parang ayaw pa niya mag-asawa talaga. Hintayin niya na ang year 2026. 'Di ba? Parang, I don't know. Eh, ako po kasi parang nung kaya mo pa, said, "Lord, bakit? Bakit parang." Then all of a sudden biglang tinurn niya na habang tumatagal ka maintindihan mo, hindi mo maunawaan noong una. Pero ngayon naunawaan mo na, kaya pala nangyari siya kasi ito yung plano ng Panginoong Diyos. Yung plano niya ay mas maganda. I don't know kung nakaka-relate kayo dun. In Isaiah 55 verse 8 to 9 says, "His thought and ways are higher than ours." Our limited thinking can contains God's ability. Yung limitado nating pag-iisip hindi po kayang i-contain kung gaano kaganda yung abilidad ng Diyos. God's limitless ability. When facing challenges, remember that God's ability is greater than any limitation you face. Kung dumadaan daw po tayo sa mga challenges ng buhay, challenges na limitado tayo, wag po nating kalimutan that God's ability is greater than any limitation we face. What seems like a closed door to us is actually an open door to God. Maari akala natin ito ay closed door na, dead end na, but para sa Diyos po, dahil ang kanyang ability ay limitless, this is an open door to all of us. Sa Bible po marami pong imposible, pero naging posible po. Sino po dito alam niyo yung nangyari
nung nagmat po si Moses. Nung sabi ni Moses, "One divide by two," at nahati po yung dagat. Then all of a sudden, una, ang sitwasyon nila, hinabol po sila at paghahabol sa kanila, wala na po silang mapuntahan, dagat na po. At sabi ng Panginoon Diyos, binigyan siya ng instruction na divide ang dagat. And all of a sudden, naglalakad sila. Ewan ko kung habang naglalakad sila dun, nandun ang mga balyena, mga pating, 'di ba? Oo, baka nga dun kinuha yung ano, eh, yung inspired by yung ano, yung, ano yung Ocean Park ano. 'Di ba parang parang meron parang imposible po yun. But look, minsan pagka ano tao nag-isip, hindi ko alam kung naisip ni Moses yun na gagawin ng Panginoong Diyos yun. But dahil alam niya, kilala niya ang Diyos, ganun niya ginawa yung pinagagawa po sa kanya. Seemingly to us, it is end way, pero ang Panginoong Diyos po, He is a God of impossible. Seems like a dead end, but become a pathway to freedom. Remember David and Goliath? Na yung giant po yun, sinabi niya, "Ha, ha, ha, ha! Nasaan na ang mga sundalo ng Israelita? Yung Diyos niyo na pinagmamalaki nasaan na?" Sabi ng mga sundalo, yung even yung mga kapatid ni David, nandun po sa isa sila sa isang tabi, nakakatakot!" Eh, di ba? Then all of a sudden, merong Diyos, sabi ni David, "Sino ka? Ang Pilistino ka. Ako ang lalaban sa'yo." Or maybe mas maliit, "Sino ka? Pilistino ka. Ako lalaban sa'yo." Walang makapaniwala in the situation. Why? Because the thought, yung isipan ng Diyos is higher than the thoughts. Sinong merong abilidad na ma-recognize, maintindihan yon? Yung mga taong merong relasyon sa Diyos. It's just like us. We are just like David. We are just like Moses. We are all limited. But we have a God who has ability, is limitless. Ano pong nangyari? Yung malahiganting problema ay saglit lamang pong dinipit ni David. But truly, it's not the ability of David. Yes, may preparation sa kanya, pero it's not the ability of David. It is because of God who has a limitless ability. Question, buo ba tayo sa papaano sasagutin yung problema natin by our own understanding? Or we believe that our God is a God who can make impossible to be possible? I believe also na nangungusap sa atin ng Diyos. Sa ating isipan, sa ating mga puso, tatanggalin po natin yung doubt na meron tayo. Tanggalin po natin yung mga unfamiliar fear. Now, hindi tayo para sa basta-basta lamang. Na, "Hindi Lord, okay na 'to. Masaya na ako dito." Pero ang gusto ng Diyos, hindi. Ibigay niya po sa atin yung far more beyond abundantly na gusto niya pong ibigay po sa atin. Hindi lang po God's limitless ability, but second, God limitless provision. Ephesians 3:20, ang walang hanggang provision ng Diyos to do far more abundantly than all that we ask or think. To do immeasurably more than all we ask or imagine.
malayo, madami, sobra-sobra. Tama, tama, tama. Gawin ang hindi kayang sukatin na madami na ating inaas o ina-imagine. Sinasabi po dito yung provision ng Diyos ay hindi po natin kayang i-comprehend. Ibig sabihin po 1 + 1 = 2 sa atin. Pero sa Diyos 1 + 1 = 2,000. God's provision goes beyond what we can imagine. Ang provision po ng Diyos ay more than sa ating kaisipan. In Matthew 14 verse 13 to 21, ito po yung istorya ng nag-lunch po sila. Pinakain po ni Jesus ang 5,000. Ano pong meron po silang pagkain? Meron lang daw po dun na 5 tinapay at 2 isda. Baka sa akin lang kulang pa yon, di ba? Pero yung 5,000 ay nakakain ng sobra-sobra at meron pang natira. Pero ang Diyos po hindi lang po niya pinakita yung miracle. Bago po nun, nag-count po sila, kinount po nila yung cost. Kaya yung kanyang mga disciple, papaano mangyayari ito? Maybe in our thinking, it will be happen. Sino po dito gusto mong maging mayaman? Yun, buti lang mayroong gusto maging mayaman dito. Palagay mo, pagyayamanin ka ng Panginoong Diyos? Or hindi? Pero kung ito'y naaayon sa kanyang plano, payayamanin ka ng Panginoong Diyos kasi gusto niya ikaw ay maging isang malaking pagpapala. God's provision goes beyond what we can imagine. The story of Joshua in Joshua 10 verse 12 to 14. At that time Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the son of Israel, and he said to the sight in the sight of Israel, Sun, stand still at Gibeon, and moon in the valley of Aijalon. And the sun stood still, and the moon stopped until the nation took vengeance on their enemies. There has been no day like it before or since, when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Ito pong panalangin ni ni Joshua kay God, na sabi niya dito, Panginoon, patigilin mo ang araw. Kasi po, nagsama-sama yung mga kalaban po nila, parang 5 kingdom yon, para po sila ay gapiin. Pero ito pong senaryong ito, it's just like parang boxing match na 10 seconds na lamang, na pagka nag-bell yun, maaring makabalik pa po muli yung kalaban nila, at pagka nakabalik po, pwede pa silang talunin. Kumbaga, dumidilim na. Pero ang panalangin ni Joshua, sabi niya, Panginoon, patigilin mo yung araw. Ito pong panalangin ito, o yung pagsasabi niya po, is a long shot prayer or mga suntok sa buwan na panalangin. And truly, God make stand still, giving Israel a huge win over their enemies. Question, do we like Joshua? That we are secure when we say to God, this impossible prayer na meron tayo ay sasagutin ng Panginoon. God's provision goes beyond what we can imagine. When I preach this, hindi ko po ito pinipreach sa inyo. I also preaching it into myself.
Lord, kailan kami magkakameron ng mas malaking simbahan? Lord, kailan yung simbahan namin na hindi na namin kailangan umakyat ta's mag-upo do'n na magandang hapon. But when you count, when you look to yung kung saan just like asuntok sa buwan na panalangin. But lagi sabi ko, "Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob, ng confidence when I pray." Also a prayer of Joshua, that truly you are a God who will provide. Sabi po dito, ito pong pangyayaring ito ay hindi na naulit pang muli. When we look to the astrologer, ito po ay totoo pong nangyari na hindi po na tumigil po ang araw. Imposible. Tanong, ano po yung mga imposibleng panalangin natin? Sige po, tanong natin sa sarili, Lord, ano ba yung mga imposible? Bahay at lote, bagong bahay at lote. Magbago na yung asawa ko o magbago na yung kapitbahay natin or baka, Lord, baguhin mo ako. Yung provision po ng Diyos pinapakita dito, dun sa nangyari po na ganun din po ang Diyos na nagpro-provide. It shows God's control nature. It shows God fights to His people. It shows God answers prayer. Kaya po ng Diyos kontrolin ang nature. At hindi lang po yun, lumalaban ang Diyos sa kanyang sangkatauhan. Kung you here you are convinced that you are a sons and daughter of God. What is your situation today? God is fighting for you. Kasama po natin ang Diyos na lumalaban dito po sa mundo. God's provision is limitless. He is a God who is in control, and He is a God who will provide what needed for His plan. Siya po yung Diyos na in control at siya po yung Diyos na nagpro-provide para po sa kanyang plano. It means, kung ang plano ng Diyos is to advance God's kingdom, sigurado matatayo po yung simbahan ng Diyos na na hindi sa third floor, mas malaki at maraming parking. Tama? Kung among you here, you are in faith with me, Lord, mangyayari yan. Malay mo, magdagdag ng lupa si Lord dito, no, di ba? Pero kung plano niya yan, ito yung mangyayari. So tanong, bakit gusto mong yumaman? You want ba na gusto mong yumaman for the advancement of God's kingdom? For His plan? Bakit gusto mong maging malakas? Bakit gusto mong maging sikat? Bakit gusto mong maging popular with the capital popular, eh, 'no? 'Di ba? Pero kung ito po, ang panalangin mo ay naayon sa plano ng Diyos, He is the one who is control. He is the one also will provide. God's provision is limitless. As I end, God's limitless power. Walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. God's power is immeasurable. In Ephesians 3:20, He's thus immeasurably more than all we ask or God limitless power means He can do anything, anytime, without limits. Ang kanya daw pong kapangyarihan ay limitless. Kaya niyang gawin kahit ano at hindi lang kanya kayang gawin kahit ano. Sabi niya, kaya niyang gawin ito kung kailan niya ninanais na mangyari. Ephesians 3:20,
Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power work within us. According to His power that is work within us. Ito daw pong limitless power po ng Panginoong Diyos can work within us. Who among you are amazed on the power of God? Hindi kayo na-amaze? The one divide 2. Diba? Yung 5,000 na feed for just only 5 bread and 2 loaves. So yung mga bagay daw pong yon ay nagwo-work also within us. God's power is at work within us. Sabi mo, it's at work within you. Ephesians 1:19-20. And what is the immeasurable greatness of the power toward us who believe? Meron daw pong immeasurable greatness of His power towards us who believe. Sino po dito naniniwala that His power work within us? According to the working of His great might that He worked in Christ when He raised from the dead and seated Him in His right hand in the heavenly places. Paul described the resurrection power of God to emphasize the same supernatural force used to raise Jesus from the grave is now available and active for those who believe. For us, ang pinakang importante po ay hindi lang po namatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo, pero ang power po noon when He rose again. Na pinakita niya po dito na ang kasalanan ay walang sinabi sa kanyang kapangyarihan. That He is greater than any others. At same power daw po is also living in us. When the time we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is living in us already. That's why we have the fruit of the Spirit, the love, joy, peace, patience, goodness, kindness, and self-control. Sino dito nagugulat ka na? Bumabait ka na ngayon? Imposible. Kahit yung tatay mo nagulat, ano nangyari sa'yo? Hindi na kita kilala, anak. Dati ikaw yung palasagot, ba't ngayon hindi ka sumasagot? Sumagot ka! Ay, ba't ngayon yung kapitbahay natin, alam mo ba? Umatin lang doon sa, sa victory, ba't ngayon parang lagi na nakangiti? Dati lagi nakasimangot. Ba't parang mukhang mayaman na si dati lagi nangungutang, ba't ngayon parang nagpapautang na? When you come to the end of your own strength, that's where God's power truly begins. Gusto mo pong maranasan yung limitless ability ng Panginoon? Sino po dito gusto yung maranasan limitless ability ng Panginoon? The hindi po natin kayang isipin. Limitless provision ni God, sino po gusto maranasan? Limitless power ni God, gusto pong maranasan? Ito daw po, pagka hindi na tayo umasa sa sarili natin kalakasan. Pagka ibinigay na daw po natin sa Kanya. Kumbaga parang, Lord, pagod na ako, ayaw ko nang isipin to, ikaw ang bahala po sa akin. Lord, sige, gagawin ko yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin. Pero Lord, ikaw po ang magplano sa aking buhay. When you come to an end of your own strength, that's where God's power truly begins. It means
We need to be dependent to God, not to be independent. Let be independent on His strength, not on our weakness. Sa PT po, may tinatawag po kaming partially dependent, partially independent, minimal independent, especially po doon sa mga stroke patient. Sige, pahinga ng upuan. Yan. Chester, dito kasi. Ano niyo po paano mag-work yung limitless power ni God? Just like this. Ang partially independent po, meron pong assist na someone. "O sige bro, tulungan mo ako, tatayo ako." 'Yan. Yung stroke, 'yan. Tapos lalakad kami, tawag po diyan, partially independent. Pero pagka po sinabing totally dependent, ganito po 'yan, "Chester, tayo mo ako." Hindi ka Sige, thank you, thank you. Palakpakan po natin si Chester, Parang 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 alam mo parang totally wala ka pong gagawin, as in, "Lord, let your power be upon me. Not my will, not my strength, not my might, not my power, but allow you to move into me. Not my mind, not my heart, but I allow you to be the one who is the source of everything that I have." Bakit? Ang kanya pong kaisipan ay hindi kayang arukin ng isipan ng tao. We need to be dependent to God. Sabi ko nga po, sa una talagang ang hirap po yung lalo na yung mga gano'n na na pasyente. Talagang yung totally dependent, dalawa kami nag-aano, pati yung paa tinatali namin sa tigkabilaan namin ng paa, lalakad kami gano'n, lalakad din siya. Eh, so the question, papaano po tayo namumuhay? Are we really dependent to His limitless ability, to His limitless power, and to His limitless provision? Be dependent, not dependent, not partially dependent, but fully dependent. The power of God operating within believers enable them to experience victory over the deadness of sin and spiritual stagnation. Question as we end, meron po ba tayong pananampalataya katulad ng pananampalataya ni Joshua that even it is impossible? Ito ay long shot prayer po. Do we have that faith to believe that truly God is enabled, and not only enabled, He can do far more than abundantly. And God is working in us. As I end po, sana ito po yung tumimo sa ating mga puso at isipan. Siya po ang Diyos na hindi limitado. Even sometimes, hindi po natin maintindihan. Akala natin natutulog ang Diyos o akala natin wala po siya sa atin. Pero truly po, dahil kung anak po tayo ng Diyos, meron po siyang ginagawa para sa atin. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala at maging depende po sa Kanya. Can you all close our eyes and let us pray? Lord, thank you for your message today that truly we want not to rely in our own strength. And we pray, God, that your power be in us. That you said to your word that your power is at work within us.
We pray, God, the Holy Spirit, that you always guide us, that you teach us, even in time, Lord, that you need to rebuke us. Even that there's a time, Lord, moment that there's a doubt, there's unbelief into our mind. But Lord, let you, our God, the Holy Spirit, crush this unbelief. The story in the Bible, when your presence come, the idol of Baal come crush. And today, Lord, we pray, God, remove this unbelief, remove this unfamiliar fear that we had, but rekindle it with fire. Rekindle it, Lord, with passion. Rekindle it, Lord, that zealous faith to believe how great and powerful you are. Lord, we pray, Lord, that it will not be our ability, our talent, or the way we think, or the way we strategize. But now, we believe in you. Lord, thank you also, but because sometimes not all our prayers, you say yes, but you promise that you sustain us by your grace. You said to your word, by your grace, it is sufficient for us, for your power made perfect in our weakness. So therefore, we will boast all the more gladly on our weaknesses, so that your power may rest upon us. For the sake of Christ, then we content with weaknesses, insult, hardship, persecution, and calamities. For when we are weak, you are strong. Thank you, Lord. Because it is you, our God, the Holy Spirit, living in us inside. That's why this is our prayer. We pray that your grace is sufficient. We pray that you are a God who is able to do far more than we could ask or imagine. So, God, show us your power. Your power has no limits. That's why this is our faith, believing for the impossibilities. I want to give you time to pray for the Lord. Na ikaw mismo. Look at the situation. You are in the situation of Joshua. Lord, imposible itong mga bagay na to. Pero Lord, like Joshua, he has a faith to believe. For this a long shot prayer. And these are long shot prayer. Maybe in our eyes, in our physical eyes, we see it is a dead end. Maybe in our spirit, in our physical eyes, we see we cannot do this in our own. But Lord, thank you because you open our spiritual eyes to see that in you nothing is impossible. So this is our prayer. You can ask to the Lord, Lord, ito yung panalangin ko. And I believe that you are able. You are a God who can show your power, your miracle. You are a God, a same yesterday and forever. What happened in the Bible is not just a story, but it's real life happening. It's happened not because of their ability, but because of you are them. And save them to us. We claim that you are a God who is faithful and just. You are not keeping only your promise, but you are able to answer it. Again, God, remove to us how to think like a human. But we allow you, God, the Holy Spirit, to teach us and guide us in our prayer.
Can you all stand up? Lord, we are thankful because you are a God who is faithful. Ito po nagdaan na year 2025. Sasalubungin po namin ang year 2026 na ganun po ka-confident na meron po kayong gagawin sa aming mga buhay. And today, Lord, we want to declare that you are a God who is a God who is same yesterday and forever. Thank you, God, because you are truly our God who is true, not only true, but the promise keeper God and able to answer it. Thank you for being faithful to us always. Let's sing song to the Lord.